bakit hindi kasama sa kinasuhan si Chis Escudero? So maraming nagtatanong yan. Kasi nga ang kinasuhan lang sa mga malalaking politiko, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, saka si Saldico. O so siyempre ang inaasahan nila kasama si Chis Escudero. Kaya maraming nagtatanong, Attorney, bakit hindi kasama si Chis Escudero? Ayan, pag-usapan po natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit hindi kasama si Chis Escudero sa mga nirekomendang kasuhan ng ICI? Ang kasama lang ay itong sina ano lang, Jingo Estrada, Joel Villanueva at Saldico. Tuloy mga kabunyog, ang sagot diyan ganito. Kung nakikita nyo diyan sa picture, sino ba yung nasa pictures? Sino ba yung mga pictures na yan? Ano yan? Si Chis Escudero yan. Yung nasa gitna, si Bernardo. Yung nasa kanan, si Maynard Ngo. Matatandaan natin na si Chis Escudero ay hindi nabanggit nung mga testigo, yung tinatawag nating Bulacan yung Bulacan group, yung Bulacan group, hindi nabanggit doon ng yung tinatawag na Bulacan group, hindi nila binabanggit. Ito kasi yung tinatawag nating Bulacan group. Yang dalawa, si Bryce Hernandez at saka yan si Alcantara. Ang mga binanggit ni Bryce Hernandez at saka ni Alcantara ay si Saldico, si Joel Villanueva at saka si Jingo Estrada. Yun ang nabanggit ng mga officials ng DPWH sa First District Engineering Office ng DPWH. Kaya kumbaga hindi naman nila nababanggit si Chis Escudero eh. Hindi naman. Ang nababanggit nitong dalawang ito ni Bryce Hernandez saka ni Alcantara, si District Engineer Alcantara, ay si Joel Villanueva, si Jingo Estrada at saka si Saldico. Kaya ngayon, ang sinampahan ng kaso ngayon ay ito muna. Ito munang mga ito. Ayan, kung nakikita natin mga kabunyog, mga kababayan. O yan, ito yung may mga sinampahan ngayon ng kaso. Ito yung pinakakasuhan. Si Roberto Bernardo, dating DPWH USEC, Undersecretary ng DPWH, si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, si Saldico, si Mario Lipana ng Nakuha Commissioner, at si dating Caloocan Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Bakit sila lang? Kasi nga sa testimonya nito ni Bryce Hernandez sa kanito ni Alcantara, ito lang ang mga nabanggit nila eh. Ito lang mga nabanggit nila. Nabanggit nila itong si Yusek Bernardo, nabanggit nila si Jinggoy, nabanggit nila si Joel Villanueva, nabanggit nila si Saldico, nabanggit din nila si Kuwa Commissioner Mario Lipana at itong si dating Caloocan Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, itong sina Bryce Hernandez, yung nasa kaliwa, at saka yan si Alcantara, sila pa lang yung nag-appear sa ICI. Sila pa lang yung nag-appear sa ICI. Matatandaan natin na si Escudero, ang nagbanggit kay Escudero ay itong si Yusek Bernardo, yung nasa gitna. Nung nag-appear sa Blue Ribbon Committee itong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, yung nasa gitna na yan sa picture, binanggit niya actually si Jinggoy, binanggit niya si Chis Escudero, binanggit niya si Joel Villanueva, binanggit niya rin si dating Senador Bong Revilla at saka si dating Senadora
Nancy Binay. Kaya makikita natin ang mga itinuro, mga idinawit nito ni Bernardo ay si Chis Escudero, saka si Revilla at saka si Nancy Binay. Mapapansin natin na hindi pa ngayon nakasama sa kinasuhan yung mga binanggit nito ni Bernardo. Bakit? Kasi hindi pa nag-a-appear. Hindi pa nag-a-appear itong si Bernardo sa ICI. Maraming beses na siyang pinatawag, hindi pa siya nag-a-appear. Siyempre, kung magre-recommend ang ICI, lalabas dapat na na-interview na nila ito si Bernardo. Based sa mga pahayag ni Bernardo doon sa ICI, kung sabihin ni Bernardo uli, si Chis Escudero, si Bong Revilla, si Nancy Binay, saka yan, yung nasa kanan, si Maynard Ngo, sa susunod na pagsampa ng kaso, kasama na yan sila Chis Escudero. Kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, yung mga unang set, ito yung mga unang finailan ngayon ng kaso, ito, sa ombudsman, ito lang kasi yung mga nabanggit ng mga testigong nag-appear sa ICI. Sila Bryce Hernandez at Alan Alcantara, ito yung mga itinuro. Pero si Chis Escudero, hindi naman sila Bryce Hernandez at Alan Alcantara ang nagturo kay Chis Escudero, kundi itong si Yusek Bernardo, yung nasa gitna. Itinuro yan ni Yusek Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi pa na uma-attend itong si Bernardo sa pagdinig ng Blue Ribbon ay ng ICI. Kumbaga sa susunod na batch yan. Pero wag nating isipin na ligtas yan si Chis. Hindi yan. Hindi yan makakaligtas. Kumbaga sa investigasyon ng ICI, hindi pa nag-a-attend itong si Bernardo. Pero pag nag-attend na yan si Bernardo sa patawag ng ICI, sasabihin niya na doon ang pangalan ni Chis Escudero, pangalan ni Bong Revilla, pangalan ni Nancy Binay, ni Maynard Ngo, makakasuhan na ngayon yan sa susunod. Okay. Kaya yan mga kabunyog, mga kabayan. Si Alcantara, si Henry Alcantara at saka si Bryce Hernandez ang nag-appear pa lang sa ICI. At ang tinuturo nila Henry Alcantara, yung nasa kanan, si Henry Alcantara yan, at saka itong si Bryce Hernandez, ang mga tinuro nila, itong mga ito. Ito yung mga pinangalanan. Sila Bernardo, sila Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Saldico, Mario Lipana, at saka si Mitch Kahayon Oy. Kaya yan, nakasuhan na ngayon. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Alam yan ni Chis Escudero. Alam niya ni Chis Escudero na sa susunod, sila na ang next batch niyan. Maliban na lang kung magbago ng testimonya itong si Yusek Bernardo. Pero hindi naman magbabago yan kasi nung nag-appear siya sa Senate Blue Ribbon, under oath siya eh. Under oath yan si Bernardo. Nung nag-appear siya sa Senado, under oath siya. Ngayon, hindi pa siya nag-a-attend sa patawag ng ICI. Hindi pa. Itong si Bernardo. Pero sa totoo lang, itong si Bernardo ang talagang grabe ang alam. Bakit? Siya eh. Siya yung Yusek ng DPWH na talagang siya yung nagmamaniobra sa loob ng DPWH dito sa mga flood control na to. Kumbaga player ito eh. Ito yung operator sa loob ng DPWH. Itong si Yusek Bernardo. Kaya ito eh. Actually, ang problema lang dyan kay Bernardo, liniligtas niya si Jinggoy Estrada. Liniligtas niya si Jinggoy. Nung nag-appear siya sa Senado, hindi niya binabanggit si Jinggoy Estrada. Bakit? Kasi ang padrino niya, bakit siya napasok sa DPWH, naging Yusek, mga Estrada. Nung mayor si Erap Estrada ng Manila, siya ang city engineer ng Manila, itong si Yusek Bernardo. Hindi pa siya Yusek ng DPWH noon. City engineer pa lang siya. Nung nandun siya sa City of Manila,
bilang city engineer ni ERAP, mayor si ERAP, kanang kamay niya doon sa loob ng City Engineering Office si Henry Alcantara. O yan, yan yung connect dyan mga kabunyog. Si Henry Alcantara talagang kanang kamay niya na yan. Ha? Kumbaga trusted niya yan si Henry Alcantara. Kaya nung ma-appoint siya sa DPWH bilang senior undersecretary, ang padrino niya, marami siyang padrino, malalakas, sila ERAP, saka itong si Maynard Ngo. Si Maynard Ngo, malakas to sa Malacanang eh. Yung nasa kanan na nakikita na sa picture natin. Si Maynard Ngo, malakas sa Malacanang, kaya nirekomenda niya rin itong si Bernardo na malagay sa DPWH bilang senior undersecretary. Ngayon, nang naging senior undersecretary na ito ng DPWH, itong si Bernardo, kapag may mga project si Chis Escudero, ibig sabihin yung mga pundo na galing kay Chis, dito niya dinadaan kay Maynard Ngo, yung nasa kanan. At si Maynard Ngo naman ang nagko-connect kay Bernardo. Kasi ang nagrekomenda sa Malacanang na ma-appoint itong si Bernardo bilang DPWH Undersecretary, itong si Maynard Ngo at saka yung mga Estrada. Kaya malakas. Malakas itong si Yusek Bernardo. Kumbaga mayroon talaga siyang mga malalakas na backer. Itong si Maynard Ngo, yung nasa kanan, at saka si ang mga Estrada. O ngayon, nang nandun na siya sa DPWH bilang senior undersecretary, kapag pag may pundo si Chis Escudero, dinadaan dito kay Maynard Ngo, binibigay naman ngayon dito kay Bernardo. O gawan nyo na ito ng mga projects kung saan ito pwedeng ilagay. O yan si Bernardo na. Ang gagawin naman ni Bernardo, ipapasa niya naman kila Alcantara at saka kila Bryce Hernandez. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, hintayin lang natin. Pero hindi naman yan. Tuloy pa rin yan si Chis Escudero. Yung first batch kasi ngayon ng kinasuhan, yung mga binanggit sa testimonya nitong mga ito, ni Bryce Hernandez, yung nasa kaliwa, at saka ni Henry Alcantara. Ay syempre, ang nababanggit nila, yun na nga, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, sila Saldico, sila Mitch Cahayon, si Mario Lipana ng COA, yun ang mga binag. Kaya ito muna ngayon yung mga nirekomendang kasuhan. Pero kapag nag-appear na itong si Bernardo, kasi pinatatawag na ng ICI yan si Bernardo eh. Pag nag-appear na yan, makukuha na siya ng testimonya. Siyempre babanggitin niya uli doon, siyempre si Chis Escudero. Babanggitin niya sila Bong Revilla. Ano na yan? Sunod na yan na re-rekomendang makasuhan. Ang totoo nito mga kabunyog, mga kababayan, sa December, maraming mai-issuehan dito ng warrant of arrest. Kaya magpapasko ang mga ito sa kulungan. Sa totoo lang, magpapasko ang mga ito sa kulungan eh. Kasi ang sabi ni Huying Rimulya, ni Ombudsman, by November 25, isasampa na nila sa Ombudsman ang mga kaso. Bakit November 25 pa? Ay isasampa nila sa Sandigan Bayan. Bakit November 25 pa? Kasi kailangan pang magsagawa ng preliminary investigation ang Ombudsman. Bakit kailangan pang magsagawa ng preliminary investigation ng Ombudsman? Yung patawag kasi ng ICI, pinatawag sila doon hindi bilang akusado. Pinatawag sila doon bilang resource person, bilang parang gustong makuha ang statement nila pero hindi pa bilang akusado. Ngayon, nag-imbestiga na ngayon ang ICI na natukoy na nila kung sino ang mga dapat posibleng kasuhan. Pinasa na nila ngayon sa Ombudsman. Ang Ombudsman ngayon magpapadala ng mga complaint affidavit sa
dun sa mga kinasuhan, kila Jinggoy, kila Joel Villanueva, papadalhan. Bibigyan sila ng pagkakataon na sumagot ng kanilang counter affidavit. O yan. Pagkatapos niyan, maglalabas ng resolusyon ang ombudsman. Pag ang resolusyon ng ombudsman ay may probable cause, ipafile na ngayon sa Sandigan Bayan. Kaya yung kaso sa Sandigan Bayan, sabi ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Rimulya, 25 ng November ang deadline. So pag na-file na yan sa Sandigan Bayan, ang Sandigan Bayan naman maglalabas na ng warrant of arrest. Mga first week na yan ng December. First week or second week ng December. Kaya magpapasko, posibleng sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, magpapasko yan sa kulungan na. Actually, magiging sakit ng ulo ito sigurado ni Tito Soto. Kasi pag lumabas ang arrest warrant nila Jinggoy, nila Villanueva, sigurado hihingi ng proteksyon yan sa liderato ng Senado. Ano yan? Magtatago yan doon sa loob ng premises ng Senado. Hihilingin nila kay Soto na proteksyonan sila. Pero nagsabi na si Tito Soto bilang Senate President. Sabi ni Senate President Soto, papairalin niya ang rule of law. Ibig sabihin, kung may warrant of arrest, sila Jinggoy at saka sila Joel Villanueva at saka sila Chis Escudero, ay hindi niya pwedeng hindi sundin yon kasi rule of law yun. O yan. Kaya sa totoo lang, ito, ay kung ang ikakaso pa sa kanila plunder, no bail yan. No bail yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya abangan lang natin to. Ito ang mga unang mai-issuehan ng warrant of arrest. Itong unang mga nirekomendang kasuhan. Ito, si Bernardo, si Villanueva, si Jinggoy Estrada, si Saldico, si Mario Lipana, si Mitch Kahayonoy. Ito yung mga unang masasampahan ng kaso. Pwede pang makahabol sila Diskaya. Baka makahabol pa yan sila Diskaya. At saka, syempre, kakasuhan din sila Bryce Hernandez. Sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, kakasuhan din yan. Kaya lang, after silang makasuhan, mag-a-apply na yan ng witness protection program. Mag-a-apply yan. Kumbaga, pwedeng mapagbigyan sila Bryce Hernandez. Pwedeng mapagbigyan yan sa witness protection program. Maging state witness. Anyway, abangan natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.